cronyism na tinatawag, yung cronyism, mas madaling kontrolin po ng mga interesadong negosyante o korap na politiko ang isang leader na hindi naintindihan ang lalim na mga dokumentong pinipirmahan niya. Kayang-kaya siyang paikutin. Kaya nga gusto po ng mga, pansinin niyo yung mga nasa paligid ni Sara Duterte. Di ba matatalino iba dyan, abogado, di ba? Abogado, kung sino-sino. Kasi yan, gusto nilang paupuin yan dahil pag nanalo yan, dahil may pangalan pa, mabango pa yung pangalan nung tatay niya, ang gagawin ng mga yan, kahit pa Paul na maging presidente yan, papaikutin nila yan. Ha? Ganun ang purpose ng mga yan. Sasabihin, bakit nyo, matatalino yung mga nag-a-advise, di ba? Si Panelo, yung mga nasa manakinabang kay Duterte, ang sabi nila, kailangan maging presidente si Sara Duterte. Sa 2028, yan ang iluklok. Kasi yan mga yan, ang purpose nila, kaya gusto nilang iluklok yan, dahil once na naupo yan, sila ulit nang babalik sa Malacanang, di ba? Pag nakabalik yan sa Malacanang, ang gagawin lang ng mga yan, papaikutin yung presidente. Katulad yung mga pipirmahan, mga dokumento, di ba? Yung tawag diyan cronyism. Kailangan yung mga negosyante, mga korap na politiko, yung presidente hindi niya alam yung dokumentong pinipirmahan niya. Ganun po yan. Kaya gusto ng mga matatalinong tao na paupuin ng isang bobo para nang sa ganon ay kayang paikutin. Lalong-lalo yung mga politikong talagang mga abogado. Papaikutin nila yan. Hindi nila iniisip yung kapakanan po ng buong bansa kasi sila na magpapaikot Ganun po yan. Cronyism ang tawag po dyan. Ngayon, ang bansa po ay hindi na pinapatakbo ng hinalal na opisyal kapag ganyan, kundi yung mga anino sa likod ng Pangulo ng isang bansa. Kapag ang 80-80 po yung namumuno, mamaya may paliwanag.